Hello! Kumusta po? Na-master na po ba ang tungkol sa linear equations in two variables? Kung ganon, handang-handa na kayo para sa kasunod nating lesson. So ito ay tungkol sa systems of linear equations in two variables. So ano nga ba ang systems of linear equations in two variables? So ito po ay pag sinasabi po nating system of linear equations in two variables, ito po ay mayroong dalawang linear equations in two variables that are being solved simultaneously. Ibig sabihin nun, dalawang linear equations in two variables na isosolve po natin ng magkasabay. So, meron po tayong dalawang types ng systems of linear equations. We have the first one, consistent system. So, consistent system, from the word itself, consistent. So, it consists of at least one solution. So, the system has at least one solution. So, ano po ba yung tinatawag na solution? So, kapag meron lang po tayong iisa or isang linear equation in two variables, alam na po natin na ang solution nun ay line. So, pag sinasabi po nating consistent system, meron pong tinatawag na at least one solution. So, meron po silang intersection, kumbaga. So, yun po yung tinatawag na solution. Then, meron din po tayong inconsistent system. So, from the word inconsistent, wala. Hindi po nagko-consist. The system does not consist of any solution. Wala pong solution sa system of linear equations. Pagdating naman po kay consistent system, may dalawang klase. Una, dependent system or dependent consistent system. So ito po yung system na kung saan lahat ng solutions, all the solutions of one equation are also the solutions of the other equation in the system. So it has infinitely many solutions. Now, sa pangalawa, independent consistent system. Ito naman po yung system that do not share all the solutions. So, hindi po lahat ng solutions share sa dalawang systems. So, meron lang po silang isang point in common. So, yung point in common na yun, ayun po yung point of intersection ng dalawang lines in the system at yun po ang solution nila. Okay, for example, ito po. So, this graph, these two lines, so, is an example of the graph of consistent independent system. O bakit po siya consistent independent system? Meron lang po silang iisang point of intersection. Ito po yung solution to the system, yung point of intersection nila. And then as you could see, yung dalawang lines na ito, nakabuo po ng apat na right angles. Apat na right angles. Ito po. Ayan. So, sila po yung apat na right angles. So, dahil po dyan, ang tawag po sa dalawang lines na yan ay perpendicular lines. Kapag nakabuo po ng apat na right angles or 90-degree angles, ang tawag po sa dalawang lines na yan ay perpendicular. Now, kailan po nagkakaroon ng perpendicular lines ang consistent independent system? Now, kapag kunwari, hindi po tayo binigyan ng graph. Ang binigay lang po sa atin ay linear equations po mismo ng system. So, kapag ganun lang po binigay sa atin yung system of linear equations, malalaman din po natin na yun po ay mayroong perpendicular lines sa pamamagitan ng kanilang slopes. Kapag ang slopes ng dalawang equation ay negative reciprocal of each other, for example, yung slope po ng isa, ang slope ng isa ay positive 2,
Tapos yung slope naman ng isang equation ay negative 1/2. So yung 2, positive 2 at negative 1/2 ay negative reciprocal. Ibig sabihin, magkaiba po yung signs nila, yung isa positive, yung isa negative, tapos ka-reciprocal po yung isa. Isang slope doon po sa isa pang slope. Halimbawa, yung 2, that's 2/1, di po ba? And then, kapag i-reciprocal po natin yan, ang reciprocal po niyan ay 1/2. Tapos, kapag magkaiba po yung ano nila, yung signs, yung isa positive, yung isa negative, ang tawag nun, negative reciprocal. So, kapag ka negative reciprocal yung slopes at yung y-intercepts ay magkaiba. So, hindi lang sa slopes, kundi sa y-intercepts. Negative reciprocal yung slopes, tapos yung y-intercepts ay magkaiba, automatic po yung lines po nun ay perpendicular. So, makabuo po ng 4 na 90-degree angles. So, another one. Ito naman po. Ito po ay consistent independent pa din po. Yun nga lang, hindi po perpendicular. Example graph pa rin po ito ng consistent independent system. Pero hindi po perpendicular. Intersecting lines lamang, but not perpendicular. Nag-i-intersect po. Pero hindi po nakabuo ng 90-degree angles or 4 na 90-degree angles. No, paano po malalaman kapag ang binigay ay equations lang in the system? So, malalaman pa rin po natin base po sa slopes. Kapag ang slopes po ay magkaiba, not equal ang slopes ng dalawang linear equations, automatic po ang lines po nun ay intersecting lines but not perpendicular lines. So, halimbawa, ito lang po ang given sa atin. Y is equal to 3x minus 5. Tapos yung isang slope yung isang equation ay y is equal to negative x minus 1. So, kung titingnan po natin, yung mga slopes po nila. Dito, ang slope ay 3. Dito naman, ang slope ay negative 1. So, kung naalala nyo, yung katabing number ng x sa slope-intercept form ng linear equation, ayun po yung slope. So, dito po, negative 1 yung slope. Dito po ay positive 3. So, automatic, magkaiba po ang kanilang slopes. Kung magkaiba ang kanilang slopes, automatic na po yun. Intersecting lines. Pero doon sa perpendicular lines, kung napapansin nyo dito, magkaiba din naman po ang slopes po dito. Kasi in example ko kanina, positive 2 at negative 1/2. So, magkaiba yon, diba? So, magkaiba ang slopes, pero meron kasing specific na pagkakaiba nila. Sila ay negative reciprocal. So, magkaiba sila at negative reciprocal pa. So, ang mapo-form nun ay perpendicular lines. Pero, kung magkaiba lang po ang slopes, pero hindi naman negative reciprocals, ang lines po nun ay intersecting lines, pero hindi po perpendicular. Okay po. So, another one, ito. Ito naman po ay sample graph ng consistent. So, consistent pa rin, meron pa rin solution. Consistent dependent system. Bakit po dependent? Kasi po yung isa pong line, kung saan po dumaan yung isang line, doon din po dumaan po yung isa pang line ng isang equation. Okay? So, paano po malalaman kapag ang given lang po ay mismong system of linear equations, hindi po graph? Paano po malalaman na yung lines pala ay ganito? Ang tawag po nito ay coinciding lines. Coinciding kasi kung saan dumaan yung isa, doon lang din po dumaan yung daanan ng isang line. Kaya parang coinciding, doon sila nagmi-meet talaga. Okay? Malalaman din po natin yun kung hindi po graph ang given. Sa pamamagitan pa din po ng slopes. Kapag ang slopes po ay magkatulad, hindi lang po sa slopes, kundi po sa y-intercepts. Kapag magkatulad po yung kanilang y-intercepts, so, automatic po, ang lines po nun ay coinciding lines. So, tulad po nito. Ito po yung naka-standard form. So, kailangan malaman po natin yung slope. Kailangan i-convert po muna natin yan into slope-intercept form. So, gaya ng tinuro ko na sa inyo nung nakaraan. So, gawin po natin yung slope-intercept form. So, alam nyo na yun, dapat y lang po ang maiwan po dito. So, yung negative 3y, iiwan po muna natin yan, negative 3y. So, baga,
i-apply po natin yung addition property of equality. We are going to add both sides of the equation by negative 6x para mawala po yung 6x dito. Or, in short, we are going to transpose 6x to the right side of the equation. So, yung 6x po magiging negative 6x na po siya. Magbabago po ang sign niya. Negative 6x. Then, just copy positive 12. Then, from here, we are going to divide all by negative 3 para matanggal po yung negative 3 dito. Kasi dapat positive 1 po ang coefficient ng y. So, divide this by negative 3. Ang maiwan po dito ay y. So, equals, just copy. And then, negative 6 divided by, negative 6x divided by negative 3. That is positive 2x. Then, 12 divided by negative 3. That is negative 4. So, ayan. So, mapapansin nyo na yung slopes at y-intercept. So, tingnan nyo po. So, dito ang slope po ay 2. So, dito naman sa isa, ang slope po ay 2. And then, ang y-intercept, di ba yung number po dito banda, ayun po yung y-intercept. So, dito ang y-intercept ay negative 4. Dito naman negative 4 din. So, automatic po kapag magkatulad ang slopes at magkatulad din po yung y-intercepts ng dalawang linear equations in two variables in the system, automatic po yung lines po nun ay coinciding lines or nag-overlap lang po yung lines. Okay po. So, ito naman po yung sample graph of inconsistencies system. So, makikita nyo, walang ni isang point po dito na common sa dalawang lines. Kaya tinatawag pong inconsistent. Wala po silang solution na in common. Okay, so dito, yung isang line po dito, ito po yung solution niya. Yung equation po dito, ito po yung solution niya, itong line na ito. And then the other equation, this equation, ito naman po yung solution niya. Yung line na ito. So these two lines actually are parallel lines. Wala po silang solution. Hindi po ito kailanman mag-meet or mag-i-intersect somewhere there. Okay? So hindi po sila kailanman mag-i-intersect. So paano po malalaman kapag ang given lang po sa atin ay mismong system of linear equations? Paano po natin malalaman na sila po ay mayroong parallel lines or yung system na yon ay inconsistent system? So, sa pamamagitan din po ng slopes. Kapag magkatulad po ang slopes, pero magkaiba po ang kanilang y-intercepts. So, pagka ganun po, automatic po ang lines po ay parallel. Yung system ay inconsistent. Inconsistent system. Okay, so ibig sabihin, kapag ganito po yung given, naka-standard form po, i-convert nyo po muna tulad ng ginawa ko in the previous example. I-convert nyo po muna into slope-intercept form. So, gagawin nyo po muna yun para mas makikita nyo yung katabing number ng x at yung value ng b or yung y-intercept. Okay? So, for example, ito po. Tulad po nito. Given lang po yung mga equations in the system. I-determine po natin kung ang system ba ay may parallel lines, perpendicular lines, intersecting lines, or di ka coinciding lines. So, paano po malalaman? Okay, tulad ng nabanggit na po kanina, slopes lang po ang titingnan at yung y-intercepts. So, sa number 1, ang given po sa number 1 ay y is equal to 2 over 3x plus 7 and y is equal to negative 3 over 2x plus 2. So, titingnan po natin, ito po ay naka-slope-intercept form na. So, no need to convert from one form to another kasi sa slope-intercept form, kitang-kita na po natin yung katabing number ng x, ayun po yung slope. Tapos yung number po dito na walang halong variable, ayun po yung y-intercept. So, mapapansin nyo yung slope po dito ay 2 over 3. Dito po ay negative 3 over 2. So, yung 2 over 3 at negative 3 over 2, sila po ay negative reciprocal of each other. Diba? Yung 2 over 3, ang reciprocal niyan ay 3 halves or 3 over 2.
And then, magkaiba po yung signs nila. So, negative reciprocal po sila. Tapos, yung y-intercepts po nila ay magkaiba. So, ibig sabihin nun, dahil po ang slopes ay negative reciprocals, tapos yung y-intercepts ay hindi po equal or not equal, yung lines po nun ay perpendicular. So, hindi lang intersecting, kundi perpendicular lines. The lines form for 90-degree angles. So, number 2. So, number 2, we have y is equal to 5x and y is equal to 5x minus 1. So, automatic po, makikita din po natin agad yung slope at y-intercept. Slope at y-intercept. So, paano naman po dito? Wala pong nakasulat dito banda tulad ng nandito. So, ano po yung b nun or yung y-intercept? So, automatic kung wala pong nakasulat dito banda, ibig sabihin yung y-intercept nun ay 0. Okay? So, tingnan po natin yung slopes nila. 5, 5, magkatulad. Tapos yung y-intercepts, 0, negative 1, magkaiba. Okay? So, kapag alam na natin na kapag magkatulad or equal ang slopes at yung y-intercepts ay magkaiba, ang lines po nun ay parallel lines. Okay? So, number 3, we have 2x plus y is equal to 1. And the other equation, 4x plus 2y is equal to 2. So, pareho po silang naka-standard form. So, kailangan ma-convert po muna natin into this form or yung tinatawag na slope-intercept form. So, itong equation 1 dito, yung first equation, kung i-convert po natin into slope-intercept form, ito po yung kalalabasan. Diba? Kasi yung 2x, ilipat po natin on the other side, or we are going to apply addition property of equality. We are going to add negative 2x to both sides para 2x, negative 2x, mawala yung 2x po dito. And then dito po sa right side, magkakaroon po ng negative 2x. So, ito na po siya. So, we have y is equal to negative 2x plus 1. So, naka-slope-intercept form na po. And then, yung pangalawang equation, 4x plus 2y is equal to 2. Converting into slope-intercept form, so bali maiwan po muna yung 2y. And then yung 4x, andito na po, mapupunta po sa kanan ng equation or bandang kanan ng equal sign. So magiging negative po siya. Ayan, negative 4x. And then just copy positive 2. Ayan po siya. And then, so dapat ito kasi dapat positive 1 lang po yung coefficient po ng y. So kailangan ma-divide po natin lahat by positive 2 para matanggal po yung 2 dito. So, 2y divided by 2, that is y. Negative 4x divided by 2, that is negative 2x. And then 2 divided by 2, that is positive 1. So, ito na po yung slope-intercept form. So, pansinin niyo po yung dalawang equations. Magkatulad po sila. Magkatulad po ang kanilang slopes. Magkatulad po ang kanilang y-intercepts. Ibig sabihin nun, ang kanilang lines ay coinciding lines. So, nag-o-overlap po yung dalawang lines. The last one, we have y is equal to 2x plus 3 and y is equal to negative x minus 4. O, naka-slope-intercept form na po. Ang slope po dito ay 2. Dito po ay negative 1. Slope ay 2, negative 1. So, magkaiba na po yung slopes. So, kapag magkaiba po yung slopes, tapos automatic na po na kapag magkaiba po ang slopes, ang lines po nun ay intersecting lines, but not perpendicular. So, unlike po kasi dun sa previous example, dito sa kanina, in the first example, ito, 2 over 3 and negative 3 over 2. Ito naman po ay magkaiba po, pero may specific po kasi. Hindi lang po sila magkaiba, kundi negative reciprocal. Kaya perpendicular po. In number 4, ito po ay magkaiba lang. Magkaiba lang po sila. 2 and negative 1 dito. So magkaiba lang po sila. Hindi naman po sila negative reciprocal. Kaya ang lines po nito ay intersecting lines. Pero hindi po perpendicular. Okay po? So sana po may maraming natutunan sa araw na ito. Okay, thank you.